Binabati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya at iba pa. Ito ba niyo lingkod, Terry Alpa, isang oras po tayong magkakasama-sama. Ayan. Okay, yan nakikita nyo, tayo po ay nasa studio pero sa labas po ng Pilipinas. Ngayon po ay narito pa rin tayo sa Dubai at bago tayo magsimula na ating programa, syempre ito po yung mga buhay ng ating mga OFWs dito sa Dubai, ay batiin muna natin ang ating mga kaibigang OFW sa apat na sulok ng mundo. Siyempre ito ang bantay at kasangga ng OFW International, ang ating pong founder na walang iba kundi si Founder Albert Lawin Guanzon. And of course, congratulations sa ating bantay at kasangga Dubai chapter. Congratulations to our president, chapter president na walang iba kundi si Art Saragosa, aka Yorme ng Dubai. Hello, congratulations. At syempre, ina-expect natin na magkakaroon ng mga set of officers dito po sa Dubai, ano? Ng bantay at kasanggaya. Yes, meron tayong kasama rito, no? Nako, ito po ay hindi iba sa atin. Kasi siya ay kababata ng aking mga anak, no? Dito sa Pilipinas. Sa Cypress Village, kababata ni Christian, ni Chok, at saka yung aking bunso si Syville. Kaya ito hindi po iba, pero nakakatuwa. Ang layo pa ng lugar kung saan kami ay nagkatagpo matapos ng ilang taon. Kasi last time na makita ko siya slim pa siya, nag-aaral siya. Hindi ko akalain na ngayon, lumaki. Anyway, pakilala muna natin ang ating guest ngayon. Pag-uusapan natin ang success story ng ating kaibigan ng ating anak, family friend, yung kanyang mama, ating din pong kaibigan, at lahat ng kanyang kapatid. Pakilala natin si Sunshine Nang. Alias Kaleleng. Ayan. Okay, bati ka muna sa ating mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyo pong lahat po. Tama po, kababata po namin po ang anak po ni Ate Tere po. At salamat po, nagkaroon ako ng pagkakataon po na ma-interview po dito kahit sa malayong lugar po. Yun po. Ayan, okay. Success story. Pero sabi nga, sa bawat tagumpay ay meron siyempre pinagdaanan din, di ba? Hindi lahat ay masaya, o agad-agad tagumpay ka na agad sa yung mga pangarap sa buhay. May mga pinagdadaanan yan. Pero alamin natin ang ating OFW na si Sunshine. Okay. Ano ba yung, kailan ka ba nagsimulang umalis ng bansa? Naalala ko po, umalis po ako dito 2018 po. 2018. Ng July po siya. Okay. At bali, anong unang-unang mong trabaho? Ito ba yung unang mong pag-abroad dito sa Dubai agad? Yes po. Sa umpisa po talaga, simula pagkabata, wala po talaga akong plano pong mag-ibang bansa. Pero po, nagkaroon po kasi ng konting mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa trabaho or medyo may mga nangyari po sa akin in the past. Kaya that's why I made the decision na umalis para mag-ibang bansa. So, nung nagpunta po ako dito po, ang una ko pong naging trabaho po is broker po ako sa stocks. Pero hindi po siya masyadong nagtagumpay kasi dahil struggles po yung company. So, wala po isang taon, nagsara po yung kumpanya. Tapos nakahanap po ako ng bagong trabaho. Okay, so bago natin alamin pa yung mga naging mga pangyayari sa buhay ni ang tawag po dito, Leng Kaleleng po. Kaleleng. Yung kanyang pangalan nung siya ay bata pa.
Ngayon anything naman pwede siya tawagin. Pwedeng Yes. sunshine. So yung magtataka kayo, sunshine. Hindi balik. Ano naman yung name na yun? Unisex naman din yung Ang sunshine. trivia lang po dun sa Kaleleng kasi childhood friend po namin na pangalan nyo. Kaya po Kaleleng kasi tulad po ng sinabi po ni Ate Tere kanina, sobrang mapayat po ako dati dahil mukha daw po talaga akong gitara. Kaya pag inaano natin ng string, ginagano natin, cling 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 siya. Yes. So that's why nabuo po yung pangalan Kaleleng po. Yes, so kay kanina natanong natin siya kung ito yung kauna-unahan niyang pag-abroad sa Dubai. Sabi niya nga oo. Pero bago tayo pumalaot sa kanyang mga buhay dito sa abroad bilang overseas Filipino workers, kilalanin muna natin siya nung panahon na siya ay nasa Pilipinas. Apo. Bali, yung time na nandun ka ba, ilan ba kayo magkakapatid? 6 po kami magkakapatid po, pang-apat po. So, pang-apat ka. Ano mga panay, lalaki at babae ba? Lahat po kami puro po ay lalaki. Ayan, ay malapos sila. So, sa ngayon, kumusta ba yung buhay mo ng panahon na nasa Pilipinas? Struggle ba? O talagang, basta yung buhay, okay lang nung panahon na yun? Masasabi ko po na during nung panahon po na nasa Pilipinas ako, nagtatrabaho po ako, maayos po ang aking trabaho kasi nung pagka-graduate ko po noon, wala pang 1 buwan, nakahanap po ako agad ng trabaho. Tapos, mga ilang buwan, ilang taon, nakahanap ulit ako ng bagong trabaho. Yung pinakamatagal ko po is 7 years po sa company. Yung pong company ko po na yon, ang ginagawa ko po doon is sa accounting po. Nagsusupport kami ng client sa Amerika or sa UK. Ganun po yung ginagawa po namin. So, kaya masasabi ko pong okay po yung trabaho ko po sa Pilipinas. Ayun, okay naman pala yung kanyang buhay sa Pilipinas. At naman yung nag-iipok sa'yo na para kung ano na-inspired ka, bakit ka lumabas ng bansa? Tulad po ng sinabi ko po kanina, wala po talaga akong plano pong mag-OFW kasi ang lagi ko po sinasabi ng bata po ako, ano bang nakukuha ng mga tao? Ba't kailangang mag-ibang bansa? Bakit hindi tulungan ang sariling bansa na magtrabaho? Kasi po, patriotic po ako eh. Mahal ko po yung bansa po natin. So gusto ko po naglilingkod po ako sa sariling bansa. Pero dumating po kasi ako sa point na for 16 years po na nagtatrabaho po ako sa Philippines, dumating po sa point na may mga bagay na nag-uudyok sa akin na para umalis at maghanap ng ibang mapupuntahan po. Yun. Sabihin na lang po natin na pag-ibig, isa lang po yun. Pangalawa po siguro dahil sa may mga taong paulit-ulit po na sumisira sa iyo, kaya mas magandang umalis po sa isang lugar. Ganun po. So, mostly kasi yung ating mga OFW, pag umaalis sila, siyempre yung unang-una nilang dream, yung pakay, mapag-aral yung mga anak, magkaroon ng sariling bahay at lupa. Pero ikaw, naiiba. Yun nga po talaga po yun natin. Kasi sinasabi nila, bakit lahat ng mga OFW sinasabing ang pangarap ko kasi kaya ako nag-ibang bansa dahil para pag-aralin ko ang mga anak ko, mga kapatid ko. Pero kami, nagmula kami sa magandang pamilya. Ang mga kapatid ko, magagandang mga profesional sila sa mga trabaho nila. Mga magulang ko po, hindi ko po itinataas ang bangko ko po, pero nanggaling po kami sa magandang pamilya kasi po lahi po namin is Chinese. So yung papa ko po, nasa magandang pinagmulan po na pamilya. Pero totoo po yun na kasi bakit ako lang ang naiibang istorya po, bakit mag-OFW ako, para saan po ba? Para tumulong ba or ganun? Hindi po kasi parang, ewan ko, siguro pinili ko pong lumayo po talaga. Ganun po. Ayun, kasi talagang sabi nga ang Pilipino is talagang family culture talaga Yes, sila. Talagang umaalis to support the family. Yes, Pero si Kalel Sunshine. Sunshine. Si Sunshine parang kumbaga sa swerte yung mga pamilya niya, yung mga kapatid niya. Kasi mga kapatid mo, mga family man na sila lahat, Yes, mga lalaki, no? Apo. Alam ko meron kayong engineer, right? Apo, yung dalawa pong kapatid ko, yung panganay at bunso po is civil engineer po sila. Tapos yung pangalawa kong kapatid, si Eugene, hindi po siya nakapagtapos pero sa computer po siya. Then yung sinundan ko po, police po. And then yung sumunod naman sa akin,
is siya naman ay may negosyo po ng sizzling, restaurant po, parang ganun po. Yun. Kaya anim po kami. Lahat po sila may mga pamilya at anak na. Diba? Nakita niyo, napakaswerte ng kanyang parents. Although alam natin nasa heaven na sila. Natutuwa siya dahil siyempre, mga anak niya talagang maganda yung mga estado sa buhay. Okay, as OFW, sabi mo nga, yung una mong trabaho, hindi mo nagustuhan. Totally po, hindi ko po talaga gusto kasi ang hinabol ko po doon talaga nung ako'y dumating po sa Dubai is yung visa ko po. Kasi bibigyan po kami ng visa kagad at nung time po na yon ang visit visa ko lang po is 3 months lang. So kung ibig sabihin kapag natapos mo yung 3 months, kailangan kong umalis ng bansa at bumalik, kumuha ng bago. Which is medyo malaki-laki pong gastusan po yun, mga panahon po na yon. So, ang ginawa ko po, may offer po, yung company po na yan, inoferan ako ng visa, ginarab ko na po, kahit hindi ko po talaga gusto po yung trabaho. Pero nagtagal po ako doon for 1 year, and then sila mismo ang nagsara po ng kumpanya dahil kasi hindi po nila kayang i-sustain yung kanilang kumpanya. Kaya inantay po nila ako noon. Ang ginawa ko po, umuwi po muna po ako ng Pilipinas. Sabi ko, pwede po bang umuwi muna ako ng Pilipinas para magamit ko naman po yung every year ko na pag-uwi. So pinayagan ako, pagbalik ko po, doon nila kinancel yung visa ko at sinara yung kumpanya. So ibig sabihin, yung first company mo pala hindi siya stable. Hindi po siya stable po. Nung time po na ako'y dumating sa kanila, okay naman po kaya lang po there are some things talaga na mangyayari na hindi talaga nakokontrol. Kaya sabi nila, we have to close the company and then we have to lay off. Okay. So ano yung mga sumunod mong company na trabaho? Yes po. Hindi po naging maganda po yung struggles ko po nung after na isara yung company kasi syempre kumuha na po ako ng another na visit visa. So from the employment visa, nag-visit visa na naman po ulit ako. Tapos nag-exit ako nun sa Oman. Tandang-tanda ko po yun. Nagbabas by bus lang po yun or by land kung tawagin nila. Tapos po nakahanap ako ng bagong trabaho. Akala ko po okay na po kasi marketing po yun maintenance company. 4 months lang po ako nung mapanahon na yun kasi sabi ni Kabayan, kasi may-ari po natin ang kumpanya is Kabayan, ang sabi po niya ay hindi niya kayang i-build ang company. So, pinush na naman ako sa pangalawa pong kakataon. So, gano'ng katagal naman nagtrabaho ka doon? 4 months lang po 4 months lang? As ano ang iyong... As a marketing na po yun. Sa marketing. So, as a broker, napunta ako sa marketing. Tumutulong po ako sa pag-generate ng clients sa company. Pero ang nangyari po kasi is, Kabayan po kasi ang may-ari ng company. Medyo hindi po niya masyadong na-handle ang company. Mahirap. Kaya kinausap po ako na please find another job because we are closing the company as well. So sa pangalawang kakataon po, nasya-shock na po ako. Culture shock na po ako sa Dubai kasi 2 beses na ako nasasarahan ng kumpanya. Sa totoo po. Yun. Siguro naman itong pangatlo, okay na. Saan naman yan? Yes po. Tapos nung panahon po na yun, since nasa marketing po ako nung dun sa may maintenance company po na yun, marami na po akong mga nakilala. Mga real estate brokers, mga property managers, nakilala ko po sila. At ang feedback nila sa akin, napakaganda kasi kung ako po yung nakikipag-usap sa kanila is gustong-gusto nila kasi nakikipag-follow up ako sa kanila kung ano yung mga kailangan gawin, ganyan. And then, tinry ko pong mag-apply sa kanila dahil sila po yung mga may-ari po ng mga kumpanya. Binigyan po ako ng mga offers, silang lahat po. Pero sabi ko po, may the first, parang kung sino yung mauna, yun po yung una kong igagrab. So this time, namili ka. Yes po, this time po. So after po ng unos, na 2 beses, may offer po sa akin. Silang lahat po nag-offer. Siguro 3 po yung pinagpilian ko po. Ang nangyari, pinili ko po yung unang-una kong naging boss na Briton. Siya po. So siya na po nagturo sa akin in terms of the property management. Tinraining po na niya ako at marami siyang tinurong mabagay sa akin po lahat talaga. Hanggang sa nagdaan na po yung pandemic, nandito po ako ngayon. So siya pa rin yung employer mo? Umalis na po siya after 1 COVID? year. Yes po. And then, kasi ako po yung naging assistant niya.
nung time na yon. Tapos nung COVID po, umalis na siya, bumalik na siya sa bansa, and then that time, ako na po yung nag-take charge. Imagine niyo po, medyo mabigat po yung responsibility na yun kasi sa isang taong wala pang masyadong alam sa ganitong industry ng trabaho ko po is ako po yung nag-take over ng lahat ng ginagawa talagang yun ang niya. pinaka-challenging doon. Yes po, opo. Okay. So, ito na yun. Ito na ngayon yung latest mo. Yes po, opo. Hanggang ngayon po, ito na po yun. So, ano naman yung nasyon ng iyong... Ang boss ko na po ngayon is from Saudi. Lalaki po siya na Saudi. medyo may edad na po. Parang pag kasama ko yung boss ko na yun, parang nag-aalaga po tayo ng tatay at nanay. Ayun, Ganun po. magaling. Napakaswerte naman yan ni Sunshine. Anyway, so sa ngayon, nandiyan ka pa rin at sabi mo nga, yung work mo is ano? Property management. Property management. Okay. So ano yung dealing with? From the yung kung ano po, yung properties po na nabenta po ng mga real estate brokers, once na mabenta po yan, ang problema po ng landlord is paano paparentahan at kung ano yung maintenance, may problem sa apartment, ganyan, kami na po yung gagawa doon. So magpaparenta kami, mag-release kami ng properties sa portal or sa website. Tapos kung may concern ng mga tenants, kami din po yun gumagawa. Ayun, okay. So, nabanggit mo kanina, panahon ng COVID, ano? Ilang years yun na nagtagal mo? Almost 2 years po yun kasi from 2020, that was, I remember it was February kasi umuwi po ako noon February. That time po kasi, nung bumalik ako dito, nakamas na sa Philippines. Mandatory na po yung nakamas ng February na yun. And then, nung pagdating ko dito, which is March, nag-lockdown na po yun, which is 1 month kaming hindi lumabas dito sa Dubai. Okay. Walang labasan. So, paano kayo nakakasurvive yung mga daily needs nyo? That's another thing po, Ate Tere, na pinagpapasalamat ko po ng tunay kasi sa lahat po ng mga pinagdaanan ko po, and then that time, hindi po kami pwedeng lumabas, hindi pwedeng pumasok sa opisina, wala, pero buo po ang sweldo po. Wow, sobrang swerte. Kasi maraming Pilipino that time is talagang totally nawala yung company nila. Tapos mabuti na lang, meron ka bang na-encounter dito ng mga group ng Pilipino na nagbibigay sila ng mga ayuda? Yes po. Kung babalikan ko po yung nakaraan po na yon, dahil po sa sobra yung aking blessing yung time na yon, dahil kasi everybody is down. Pero ako is, maswerte ako dahil kasi may sweldo pa rin ako at hindi ako tinatanggal sa trabaho ko. Kaya okay ako. Nung mga time po na yon, meron po mga Pilipino po na kapwa natin Pilipino na nasa kalsada at namimigay po sila ng mga pagkain. Ayun, ayan ang sinasabi na alam niyo po yun, Ate Tere. Oo. Kasi ako bibigyan nila ako na pong tumatanggi. Bakit po? Kasi bakit pa ako manghihingi po ng mas higit pa? Meron naman meron ako. ka naman. Sinasabi ko po, ibigay niyo po sa mas nakakailangan. Ayun. Totoo po, ganun po yun. Yan ang talagang mapupuri mo sa mga Pilipino pagdating sa mga pagtulong, public service. Talagang nandyan. Yes, So, itanong ko kasi, that time na COVID, di ba? Hindi ka ba naging positive o Hindi po. Isa pa rin din pong pinagpapasalamat ko po. Kasi sa bahay po namin, dahil kasama ko po yung mga pinsan ko po na pinsang buo, nasa isang kwarto kami at may mga ibang kakwarto pa kami. Sila nagka-COVID, pati mga kuya ko noon, nung time na yon. Pero ako talaga hindi po talaga. Siguro ako tumulong na maglinis ng bahay. Hindi ako nandiri sa kanilang lahat na gamitin yung kung ano man. Hindi ko pinakita sa kanila na iniiwasan ko silang lahat. Kasi ayoko pong maramdaman ko din po iyon. Or maramdaman din po, tama po ba? Maramdaman po nila yon yung gagawin ko. Yun. Pero hindi po. Magasano maging inspirasyon ka na pamarisan yung yung mga ginagawang kabutihan na pwede rin naman gawin ng mga iba nating kababayan. Yes po. Natatawa nga po ako nung one time sinabi ng kuya, yung kuya ko pong pinsan ko po, na sila yung mga positive. Yung kwarto po namin ay isang maliit na kwarto lamang po at kami po yung magkakasama doon. Nung sinabi po nilang parehas silang merong COVID nung time na yon, hindi po ako umiwas. Wala po. Ang sinabi po, sige, anong kailangan mo, magpapagaling ka, kailangan mo ng ganito, ganyan, ganun po.
Kasi sa isang Pilipino or sa isang tao, kapag ikaw pinandirian ka, ibig sabihin ayaw na niya sila sa'yo. Oo. Ganun po. Kaya yun po talaga yung ayaw na ayaw ko pong ipakita sa mga tao po. Baga sa ano, lalong babagsak yung moral nila. Exactly po. Lalong, kung basta ma-stress, Yes, lalong po. madadapuan ng sakit. So, pinagpala ka. Pareho tayo kasi nakapaligid sa atin yung mga positive. Pero tayo talagang safe eh. Yes po. Kaya thank you Lord tayo talaga Thank you sa po. nangyari. So, mabanggit ko lang kasi the time ng panahon na COVID, ano, from 2020 to 2022, 22 po. Last year po. alam kong merong isang masakit na pangyayari sa buhay mo. Yes po. Opo. Ayun. Sige, go ahead. Yun nga po, nung mga panahon po na yun, kasi nung umuwi po ako nung 2020, that was Chinese New Year po yung pagkakatanda ko po nun eh. Tapos, okay po si mama. Okay po nun. At medyo mahigpit po nung panahon na yun sa hotel kasi dahil kailangan is may bakuna ka or may vaccine ka. Kasi ako po, hindi talaga ako naniniwala po sa mga bagong gamot kasi ano po yun eh. Wala po akong masamang gustong sabihin pero ayaw ko po siyang ilagay sa katawan ko po dahil bagong gamot po yun. Hindi po ako magamot na tao po kung tutusin po yun. Kung kailangan ko po uminom na ng tubig na marami, ng juice, ganun lang po, prutas, ganun po. Pero gamot hindi po kasi bata pa po ako, ayaw ko na pong maging dependent po muna po sa mga gamot hanggat maaari po. Ganon. So si mama, nung ako'y nakabalik na ng Dubai noong 2020, nag-start na po si mama na medyo bumagsak na po yung katawan kasi it was the year of the COVID also nung time na yon. So dahil may condition naman din po si mama eh, cancer-free po si mama by the way po for the past 4 years na lumaban kami sa cancer niya. And then after that, nagkaroon po siya ng complications sa lungs at nasugod po sa ospital and then medyo mahigpit po ang Pilipinas, ang bawat lugar kung ta-transfer po ng ganito, ng ganyan, yun, bumagsak na po ang katawan ni mama po. Ayun, so nung time na, inabutan mo pa ba siya na? Hindi ko na po siya naabutan kasi nagre-reserve na po ako ng plane ticket, kaya lang sa office kasi ang naibigay sa akin is medyo late na rin naibigay. So nung nakarating po ako sa Philippines, 2 na yung vaccine ko, pero sabi kailangan daw 6 months yung validity. Medyo nahuli po ako ng validity po ng passport, ng vaccine ko po noon eh. Yun. Kaya pero ano yun, yung inabutan mo pa rin si mama mo, kaya lang ano na siya? Nasa EARN na po siya. EARN na siya. Yun yung kasi yung uso ng panahon ng COVID eh. Yes po, hindi na po pwedeng makita. Pag in emergency at namatay na po sa loob ng emergency, totally wala ng pamilya makakakita. Which is sobrang sakit po yun. At sobrang ibang-iba po siya sa naramdaman namin nung namatay si Papa 10 years ago. Ganun. Siyempre, iba yung sa ina. So yun yung hindi malilimutan istorya ni Sunshine dahil ng COVID nung mawala ang kanyang pinakamamahal na nanay, na kaibigan din po natin. Okay? So ngayon, excuse me. Ayan, ako tuloy nasabi. Anyway, kasi pag naalala natin yung COVID, konting ubo, lalayuan ka eh. O, diba? Kaya tuloy parang biglang sumariwa sa akin yun. Anyway, doon sa mga OFW natin, tanong naman natin to si Sunshine, ano naman ang naobserbahan mo? Marami ka bang, may mga na-encounter ka rin ba ng mga kababayan natin na inaabuso, na parang tingin mo dapat pa ba na itong mga ating mga kababayan, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay ituloy pa rin yung pag-a-apply na marami naman sa kanila ay naaabuso. Minsan, umuuwi, bangkay na. So, meron ka ba mga na-encounter ng mga Sa tagal ko po dito po sa Dubai, so far, wala naman po akong nababalitaan po dito sa UAE na pinagsamantalahan or minaltrato po ng mga tao po dito. Wala po akong kilala pong may ganyan. Kasi unang-una po, gustong-gusto po ng mga tao po dito ang mga Pilipino po. Kaya marami pong mga Pilipino ang nagtatrabaho po dito. Huwag po kayong matatakot kasi magpakatao lang po tayo, gawin lang po natin po yung trabaho natin, mamahalin po tayo. Yun po ang pinaka-importante. At saka yan ang masasabi ko sa Dubai, no? United Arab Emirates.
napaka-peaceful na bansa, ano? Peaceful po siya Oo. at lahat po ginagawa po ang lahat para maging maayos. Yes, kaya halos parang wala kang mababalitaan dito talaga ng mga inabusong. Mga minor lang, yung passport Yes na po. hindi binibigay, ano? Bawal yun no? Kung tutusin po, luma na po yung ganyan po Oo. na sinasabing kinukuha po yung passport. Pero this time, hindi na po siya kinukuha na talagang bawal na po. Yun. Wala pong employer na kumukuha po ng passport. Yes. So, sa mga nanonood sa atin, mga followers and viewers natin, alam ko na meron pa rin mga kaso ng mga employer na hindi binabalik yung passport. Alam mo, ang pwede lang talagang humawak ng passport natin, Tayo lang po. tayo Sa lang ang may momento. karapatan, yung iba hindi. So, in case na nanonood kayo at meron kayong ganyang sitwasyon, mga kaibigan nyo, na ang passport hawak pa ng kanilang mga employer, i-report nyo lang po. Lalo na po yung mga nandito sa Dubai, marami na ako na-encounter kasi nga binuo ko yung grupo dito ng Bantay at Kasangga na OFW International because all over the world meron Bantay at Kasangga. Pero napansin ko, dito sa Dubai, wala. Wala. Ang sabi ng aming founder, meron daw ditong dating Bantay at Kasangga, pero umuwi daw yung president. Nung umuwi daw po yung chapter president, Natanggal po. nawala. Nawala po. Wala eh. So, naisip ko, dapat magkaroon dito ng Bantay at Kasangga. Dahil ang Bantay at Kasangga, yung grupong ating kinabibilangan, ay talagang nakakatulong sa OFW. Yes. Sabi nga, OFW is way of life, helping the OFW is the way of life ng mga Bantay at Kasangga. So, swerte naman kasi itong ating daughter, na si Christian, meron siyang nakilala rito sa Dubai na tinawag na Yorme ng Dubai. So, in-introduce niya sa akin itong si Yorme. At yun nga, nakapanayam din natin siya. Yung tanong ko sa kanya, bakit ka tinaguri ang Yorme ng Dubai? Yung pala, kahit sa simpleng tao lang siya, dami niyang natutulungan. Lahat ng mga expenses, galing lang sa kanya. Mantalang pangkaraniwang tao lang siya. So, pwede niyo mapanood yung episode na yon ng Yorme ng Dubai na si Kuya Art Zaragoza. Hello Kuya Art, congratulations ha. Galingan mo ang pagiging chapter president ng Bantay at Kasangga chapter ng Dubai. Ayan. At ito, meron tayong isang member natin na nandun nga sa na any problem, dalawa na yung lumapit. Yung isa, yun nga, siguro kung nabasa mo doon sa group chat natin yung isa ay ang passport nasa employer. Hindi makuha. Yung isa naman, humingi na advice, nawawala yung passport. Hindi ko lang alam kung bakit nawala. So, humingi siya na advice kung ano dapat gawin. Kaya yan yung mga trabaho ni Yorme ngayon and President of Bantay at Kasangga. Okay, hello po sa inyo. So, ngayon balik tayo kay Sunshine. Excuse me. Sunshine, mainit dito ngayon sa Philippines. Dito sa Dubai. Kaya nga, minsan sabi ko, wow, nung pagdating ko rito talaga super, pero ngayon parang medyo lumalamig-lamig na siya. Kasi patapos na rin po ang summer, so most probably in September and malamig na. Ayun. So, tanungin natin siya kasi meron pa naman tayong oras. Ano ba yung pinagkakaabalaan mo rito? Apart po dun sa trabaho ko po, ang ginagawa ko po ngayon is member po ako ng isa pong maliit na organisasyon po ng sa Christian community po. So, meron po akong ano po yun, spiritual advisor po na nakilala po 4 years ago dito sa Dubai. At accidentally, nakita po ulit kami nung last year at in-invite po ulit ako na sumama po sa kanila ulit. So, tuwing Saturday and Sunday, Monday, atong 3 days po na to, at least suma-attend po ako sa community po nila. Yes, ayan ang magandang pagkakaabalahan. Yung doon. Anyway, sabi nga, ano man yung ating reliyon, basta isa lang yung ating pinapaniwalaan at sinasamba. Yes. Pare-pareho lang po yan. Ayan. Okay, so ito nga po, nandito ngayon sa atin si Sunshine. Dinalaw niya tayo dito sa ating studio sa Dubai. Kasi makikita niyo yung studio kasi yung akin pong anak, daughter and son-in-law,
ano po sila rito, mga musician and artists. Yan yung mga Pilipino na pinagkakalibangan lang nila. Ayan, tulad niyan, meron ditong xylophone, yung mga keyboard. Ayan. Kaya, hinangaan natin ang ating mga Filipino musician and artists dito sa Dubai. Congratulations sa inyo. Congratulations. Okay, hingan na lang kita ng mensahe. Ano ba ang mensahe mo? Inspirational message para sa ating mga OFW. Kung ang masasabi ko lang po siguro po sa ating mga kababayan po na nasa labas po ng bansa, gawin niyo pong inspirasyon po ang sarili po ninyo po, hindi lang po ang pamilya po. Kasi pag sinabi niyo pong inspirasyon sa sarili niyo po, ibig sabihin, iniaangat niyo po yung sarili po ninyo sa lahat ng mga bagay. Lagi niyo pong isipin po na humingi po ng tulong sa Panginoon at magdasal po tayo lagi po, nagagabayan po tayo parati po. Yun lang po. Ayan, maraming salamat kay Sunshine Nang. At syempre, yung kanyang kapatid, no, na si Michael, no? Michael, ang tawag naman sa kanya nung kabata pa siya is Taweng. Isa na po siyang magiting na pulis. Hello, Taweng, ha? Huwag kang gagaya doon sa mga ibang pulis. Excuse me. Sa mga masasagasaan na wala po tayong pinatutungkulan nito. Kasi nakita naman natin, saludo tayo sa mga pulis na mamabubuti. At syempre, yung mga pulis na Ninja Cop. Bahala kayo sa buhay nyo. May karma din yan. Okay, thank you so much sa'yo, Sunshine. Sana pagka muli tayo magkasama dito sa ating interview. Kung meron ka mga update na gustong ibalita, mga events na nakita mo dito sa ating paligid, pwede kayong magbalita sa akin bilang correspondent ng ating programa. Ayan. At syempre, mapaalam na tayo para kay Sunshine. At muli tayo magbabalik. Maraming salamat. Okay, welcome to Dubai Expo. Ayan, dito po tayo ngayon. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. At sa kasalukuyan dito po tayo sa Dubai kung saan ay dito po sa Expo 2020. Ayan, may kabayan tayong kasama. Hello, ano pangalan mo? My name is Wendell Mina. Okay, so matagal ka na rito sa Dubai? 13 years na po. Okay, dito sa sa Expo, gaano katagal ka na? 2 years na po siya. 2 years na rito. Opening niya. Okay. So, last time nagkaroon dito ng isang napakalaking event, yung tinatawag na Dubai Expo 2020 Dubai. 2020. Yung ba yung pinakamalaking event dito? Yes po. Every 5 years po yan, nangyayari po yan sa iba't ibang country. Okay. So, ano yung mga naging kaganapan nung time na yon? Marami pong participating countries at saka marami pong visitors from different countries. Okay. So, sa ngayon, so tapos na yung Expo 2020. So, ano ba ngayon yung mga nangyayari dito na pwede nating ipagbalaki sa ating mga kababayan at saka sa mga nanonood sa atin, followers and viewers? Sige, go ahead, kuya. Kaya naman. Pero actually, sa ngayon, we are into Expo City. So, ginawa siyang city at tapos particularly meron din siyang attraction. Ayun, so ano yung mga mapapagmalaking attraction? Siguro kuya, dito tayo. Ayan po yung mapa ng Expo. Ayan. Yan kuya. So ano yung masasabi nating pinaka-ano? Actually yung waterfalls at saka yung Al-Wasl Plaza sa mga highlight na attraction po ng Expo City. Yeah. Ayun. So ano ina-expect ng ating mga kababayan na pupunta rito? Meron bang talagang masasabi nating wow, kakaiba kumpara do sa mga ibang lugar? Dubai one of experience yung Expo 2020, one of lifetime experience po yun. Visit po kayo dito. Ayun. So kuya, as OFW, masaya ka ba? Masaya po, siyempre. Meron bang mga problema na dumarating sa inyo? Kahit hindi ka naman OFW, may problema eh. Oo naman. So, way of our source of income, so napakalaking bagay po sa amin. Ayun, so nag-e-enjoy ka bilang isang OFW. Okay, sa mga nakikinig sa atin, lalo na tayo po'y napapakinggan at mapapanood sa DWWD 1134 kHz AM ng radio ng Armed Forces. So hingan kita ng mensahe sa kanila. Ano ba yung masasabi mo, mga mensahe mo sa mga OFW muna natin? Kasi kayo ang mga modelong bayani. So ano yung mensahe mo sa kanila? Family matters most. Mahalin mo yung pamilya mo at saka una yung Diyos. Yung lahat nating ginagawa dapat
palakasin po yung Panginoon. Ayan. At para hindi tayo magkakamali sa mga decision making natin. Yes, kung tayo ay napapakinggan sa Armed Forces, ito po yung ating mga sundalong matatapang na nagtatanggol sa ating bayan. Ano yung mensahe mo sa kanila para naman lalong yung moral support nila ay lumakas palalo? Go ahead. Maraming salamat sa inyo mga sir. Siguro may mga taong hindi nakaka-appreciate o hindi nila nasabi yung appreciation namin sa inyo, but na-appreciate po namin. Isa po yun yung binibigay niyo po kapayapaan sa ating bansa. Maraming pong salamat. God bless po sa inyo. Ayun, thank you so much kuya sa iyong time. At alam niyo po ba, pinasyal niya kami rito sa paligid. Nagkaroon kami ng magagandang picture. Siguro kasama yan sa ilalagay po natin sa ating video, sa ating program. Papalabas po natin. Kuya, thank you so much. Welcome. Good luck sa iyo at stay healthy. At saka, ibibigay ko sa iyo yung aking link para mapanood mo ito. Opo, God bless. Yes. Okay, pansamantala po tayo magpapaalam. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. Maraming salamat po. Okay, ayan, napanood niyo po ang napakagandang lugar na itong Dubai Expo 2020 kung saan ay tayo'y tumuloy doon sa hotel doon, yung, ano ba itong pangalan ng hotel na to, na Dubai, ano? Ayun, pero time director. Napakaganda po niya. At saka sabi nga, magbubukas ito ngayong paglamig at magaganda pa yung idadagdag ng mga makikita niyo dito na mga lugar. Ditong last time, makita natin yung iba't ibang bansa, yung Russia, Malaysia, kung ano-ano po. At masasabi, napakaganda nga po itong Dubai City Expo. Po natin itong naganap na event kung saan po tayo naimbitahan ni Kuya Art Zaragoza. Siya po yung tinaguri ang Yorme ng Dubai. Ito po yung Filipino Social Club event. At dito po makikita nyo ang talagang pagkakaisa ng mga Pilipino dito sa Dubai. At syempre sa tulong po ng Filipino Social Club officers ay makikita nyo po kung ano po yung kanilang mga ginagawa dito sa Dubai. Panoorin po natin. Of course, how the PhilSoc was formed. Maraming salamat sa ating mga fellow boards and those who will be taking the oath of membership. After me. I state your name, having duly admitted. Magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon na mapapakinggan po sa DWDD Armed Forces Radio. Ngayon po ay nandito tayo sa Filipino Social Club Annual General Meeting dito po sa Dubai, United Arab Emirates. At kasama po natin ngayon si Sir. Sir, pakilala niyo po ang inyong sarili. Ako po si Captain Samuel Cabico, kapitan po ng isang yate sa UAE, especially dito sa Dubai, ay bumabati sa lahat ng napakinig ng DWDD, sa lahat ng mga kaparehas pong OFW sa buong mundo. Kamusta po kayo? Ako po si Captain Samuel Cabico again, bumabati sa inyo at sa ating mga kasundaluhan sa buong Pilipinas. Yes, ang kagitingan at kabayanihan po. Mag-ingat po kayo lagi. Kayo po ang aming idol na bayani, katulad ng OFW. Yes, mabuhay po kayo. At syempre po sa susunod po nating makasama si Cap. Talagang full interview na po natin ang kanyang tagumpay sa larangan po ng kanyang kinagagalawan. Okay, thank you so much po, Cap. At see you later. Okay, thank you. Salamat po. Okay, magandang buhay po sa lahat po ng nakikinig sa atin sa DWDD Armed Forces Radio. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. Ngayon po ay nandito tayo sa Filipino Social Club Annual General Meeting. We would like to congratulate Sir Erickson Reyes kasi po once again po naboto po siya bilang presidente muli ng nabanggit nating grupo. Hello po sir, bati muna po kayo sa ating mga nakikinig. Hello po sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Pilipinas at sa buong mundo. At live po kami dito sa Dubai. Ako po si Erickson Reyes. Okay, sir, alam ko lang po kanina na
panood ko na po kung ano po itong group nyo. Ipe-play po natin ng full video po nito. At the same time po, ay congratulations po. Sa tingin nyo po, bakit po kayo muling naging pangulo po ng grupo ito? Unang-una po ay kami ay nagpapasalamat dito sa gobyerno ng Dubai dahil po ang Filipino Social Club, this is the first license, no, na meron tayong lisensya. Tulad sa atin sa Pilipinas, di ba? Kung may grupo ka, may sect, no? Dito sa Dubai is each country meron dapat isang club, no? So tayo po ay nagkaroon ng license so that we can freely do activities, events, community service ng ating mga kapwa Pilipino. And for sure, ang tanong mo kanina is like, paano ako or bakit ako na naman naboto? Yes. It's because sabi ko nga kanina, no, if you want to serve to help our countrymen, lalo na sa ating community, you should have commitment and dapat po yung pure na from the heart that talagang tutulong ka and you want to serve the countrymen. Yes, and of course, in the future po, talaga pong i-interview natin si Sir. Ano po yung kanyang success story? Siyempre, mahaba po yan, marami po yan. So, isaset po natin. Ngayon po, hihingan ko na lang muna po kayo ng mensahe po ating mga OFW and of course, ang ating mga sundalo, ang ating mga bayani. Yes, sir. Sa ating unang-una po ay i-greet ko muna yung pamilya ko sa Cebu, no? Ako po ay Bisaya, taga Cebu. So hi to my family, sa aking mga friends dyan, no? And then I miss you all and everyone. So sa lahat po ng mga armed forces natin of the Philippines, no? Maraming salamat that you keep on protecting our country. So katulad din kami dito sa Dubai, that we have this group, we have our leaders, we are also protecting our Filipinos. So, continue to pray for the OFW. Hindi po ganyan kadali ang buhay dito, no? But andito naman kami to help our mga kababayan dito sa Dubai. Maraming salamat po and God bless everyone. Yes, and don't forget muna, sir, ang ating po mga sundalo. Sa ating po, yeah, sabi ko kanina, ating mga sundalo, sa mga sundalo natin sa Pilipinas, no? Maraming salamat po for protecting our mga fellow kababayan dyan, sa lahat ng Pilipino, protecting our country, the Philippines itself. Kahit malayo man kami po, ay always updated din kami. We're also watching the social media and we are very proud and we are kampante po kami na andyan kayo, protecting our country. Yes, once again, congratulations po and thank you so much, sir. Ito po muli si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. Good luck po, sir. Thank you. Anyway, ayan, maraming salamat po sa ating mga followers and viewers na palagi sumusubaybay sa ating programa. At syempre, thank you sa ating technical side dyan sa Pilipinas. Syempre, ating mga sundalo, hello po sa inyo. Congratulations po sa ating magigiting na sundalo. At muli, tayo magpapaalam. Mula po rito sa bansang Dubai, para sa programang Buhay OFW ngayon, ito po si Terry Alpa. Maraming salamat po. Ang sabi po, babalikan rin.